What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilya ito, subscribe nyo na yan. Ganun lang kadali. For today's video mga friends ay meron naman ulit tayong bagong gawing reaction video. Actually mga friends, nagawan ko na to kahapon ng reaction video, kaya lang may clips tayo na nawala doon, kaya nasira at hindi ko na nahanap. Yan ang kahirap, yan talaga ang hirap pag nag-i-edit ka gamit lang yung cellphone mga friends. Medyo mahihirapan talaga, hindi katulad kung may laptop ka mga friends. So yun, ano lang mga friends, baka magtaka kayo kung dito sa aking YouTube channel kung bakit halos dinadalasan ko na yung upload sa pag re-reaction video. Bali ano lang mga friends, pag ano kasi dati kasi nag-upload ako ng, kumbaga mino-monitor ko yung mga videos na dito sa aking YouTube channel. Pag halimbawa nag-upload ako ng personal vlog, hindi masyadong wala masyadong nag-view. Halos 20 lang yata yung mag-views. Hindi katulad ng lalo na dito sa last 2 videos na in-upload ko dito sa aking YouTube channel ngayon. Nakikita ko talagang yung progress ng channel, napaka umabot talaga sa 100. So bago natin umpisahan tong pag re-reaction video natin mga friends, gusto ko lang muna mag-shoutout sa mga subscriber ko, at pasensya kung hindi ko mabasa yung iba, at marami pa namang pagkakataon para magawa natin yun. So yun, saglit lang, hanapin ko muna. Ito, shoutout kay Rock Crystal Vlog, shoutout kay Wonder Fairy, kay Giselle Palenio, kay Pipster Manalaysay, kay Nera Nix, kay Pobreng Alindahaw, kay Metsi Sandalo Jorginsin, kay Dine, kay Ems TV Vlog, kay Corlim 1990 Nor, kay Jinjen, kay Nang Engs Channel, and lastly kay Merab World. So yun, maraming salamat sa patuloy niyong panatili sa aking YouTube channel, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, alam nyo na yung dapat nyong gawin bago natin simulan to. So pakipindot lang ng subscribe button dyan sa baba, at huwag kalimutan i-hit na rin yung notification bell para magiging updated kayo sa mga kung meron man akong bagong video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So hindi na natin patatagalin to mga friends, let's do this without a further beginning. Here we go. Ko lang mga friends, itong papanoorin natin mga friends na battle ay battle to ni AG Power at sa hindi ko masyadong kilala, si Kalmado. Tingnan natin kung anong mangyayari mamaya, at susuportahan natin tong battle league na to, Hiraya Battlegrounds. Pagkakalam ko hindi to local kasi nasa Canada nakabase, at suportahan na rin natin yung mga local mga friends, yung mga underground, especially sa Bargain, sa Pulo, sa Moto, sa FRBL. Yun, patuloy nating susuportahan ang mga ganyang liga mga friends. At yun, Hiraya Battlegrounds, dito tayo ngayon sa malapit sa Scarborough. Hiraya, mag-ingay! This is history. We doing this shit big. And yung mga sponsors muna bago pakilala mga artists. Yeah. Shout out sa ating sponsors, Vibant, Fatheads, Suave, Sniptax, Tacoma PH, Barrio Nights, Cozy Party, Apton Connections, Apton Tattoos Montreal, Best 8 Captures, You Know Who Shot It, Dollar Records, Escanita Foods, FMP, Coast to Coast, Black Star Productions, Shot Puno at Walwalan, at syempre TBS 13 Edmonton Turf.
Alright, Chuck, this is history in the fucking making. First time nangyari, I've been battle rapping for 10 years. First time ever, may taga flip top na lalaban sa putang inang local men. Let's go. Nobody does it better than I do. Remember that, alright? That being said, Hiraya, what it do? Rapper to my left, introduce yourself. Yo, what's up? Sup? Kalmado nga pala, Hiraya Steel Squad Music, alam nyo na. Go! Ready ba kayo? Rap, I got the chills. Rapper to my right, all the way from Colorado, via flip top. Kuya, who the fuck you is? What up, Toronto? DJ Motherfucking Tower, shoutout sa buong roster ng Flip Top. Yes, sir. Power. Nag-agree na sila off camera. Kung sino mauna, Kalmado, make me proud, baby. Let's do work. Let's do it. Woo! Bago ko umpisahan yung round 1 ko, gusto ko muna sabihin, fuck you sa nagsabing magaspang yung mukha ko. Tangin mo, square ulo mo. Game? Game! Woo! Muli akong nananabik. Di dahil ikaw katunggali sa entablado pagpanik. Pero nais ko pa rin magpakita ng bagsik. Dito kay Mister pag pumadyak buong daigdig mayayanig. Pero tang ina mo tulig, di mo ako madadaig. Kahit pumadyak ka pa dyan, di mo ako mayayanig. Baka sikmuraan pa kita ng literal kang maging down to earth na sa akin pakahahalik. EJ Power na daw kalaban at ako'y lugit ang ina. Ikaw pinanood kaya sa ticket, daming bumili, di ba? Pero expect the unexpected, lahat matatameme na. Dahil expect nilang lamon ako sa'yo, pero di mo expect na sa akin magkakaleche-leche ka. Pero sige, palag-palag dito sa kupal magbida ngayong huli na kita, saksak mata, putang ina, kaya mandidilim lang paningin mo sa akin dahil binulag na kita. At napakinggan ko pala yung kanta mong weirdo. Gagong weird mo! Kanta yan tungkol sa pagkasintu-sintu mo kaya walang gustong makihalubilo. Kasi nung elementary, siya daw yung classmate na nakakakilabot. Nung nag-introduce yourself, walang intro, kumain ng kulangot. Tapos sabi niya pa meron siyang sariling mundo. Ganun daw kayaman si pare. Mananampal pa nga ng dollar bills kay Abra, yun ang eksaktong sinabi. Tapos malalaman namin sa laban yun ni Shea na yung misis mo, pinakasalan mo sa garahe. Sabi niya pa kay Shea, oh, 2 laban mo sa PSP, plane ticket ko pa lang. Ayun, naribatan ka tuloy na buong net worth mo. Kwintas niya pa lang. Yan kasi, wag feeling may kumikinang-kinang dyan, kinang-inang yan. Kung yung misis mong may tiba-tibang dyan, di mo pinaghandaan ng kasalang, gusto niyang kahinatnan. Pero yung sagot sa kung bakit sa garahe, niya pinakasalan, automatic na yan. Kasi doon niya manually kinalikot bilat niyan bago niya sinakyan. Kaya musta? Mr. PTSD na kampiyon sa unang salang. Kaso walang good luck at kay GL natalo kasi puro kayabangan. Magpakamelyodas man sa pagka-immortal, di ka mag-iisa buhay champ ilang beses mang salangan dahil para ka lang din si Badang na veterano sa edad at experience pero binubobo sa larangan. At speaking of PTSD, dahil dyan, mga tropa mo walang alinlangan kang tatablahin. Sa tambayan nyo, di ka tatanggapin. Kasi sa tuwing inaatake ka daw ng PTSD mo, bigla mo silang pagsasaksain, tapos pagraratratin. Kung ganito ba naman yung tropa o talagang nakakapraning, biruin mo, kausap mo lang, tapos nalinat ka saglit, bigla ang babarilin. Pero kahit pa paano, isang karangalan na makaharap ka, EJ Power. Lul, joke lang, baka tulak pa kita sa taas ng CN Tower. Alden Richards. Alden Richards. Baka Alden Retard, papoging mongoloid na rapper. Eto pala yung tunay na Alden Retard, DC Prince. Sorry na brother. Kasi siya daw yung bay ng flip top. Alden na naging rapper. Kaso nagka-PTSD, dun daw laging nagsasuffer. Kaya nag-change character sa sundalong may saltik na mukhang alcoholic. Aba nice. Sir, itong Alden naging Baron Geisler.
Kasi nag-umpisa to bilang papoging fuckboy na nakakadiri lang. Ngayon, pagkasundalo in-apply sa battle kasi tamang trippings lang sa kabutin niyang natitikman. Kaya sa lakas ng trip, mga inosente dinadawit. Sa kada hirit niyan, kaya anong sundalo? Baka terorista. Dahil kada laban laging damay sibilyan, kaya bayani mong imahe ay wala ng silbiyan. From hero to villain, from hero to villain, ako'y di man lang natindihan. Tingin ko pa rin sa'yo, EJ, na pumiyok na binibigyan ng bagong dahilan kung paano pagtitripan. Kaya ako naging maere ka sa taas ng narating na parang ceiling fan, aba wag kang nahihibang. Dahil kung usapang big names, EJ yung sa'yo, midget lang. That's round 1 of Kalmado. Toronto, make some So yun, natapos yung round 1 ni Kalmado. Pansin ko lang dito kay Kalmado dahil hindi ko rin naman masyadong, unang beses ko pa lang itong napanood tong battle niya at si EG pa yung nakatapat. Kung baga, ihahambing ko yung rounds niya pag si EG na nagbitaw. Grabe. Yung rounds ni Kalmado malinis at decent naman yung yung rounds niya, pero sa mga ganitong klaseng katunggali na si EG Power, tingnan ko lang kung itong angas niya mamaya. So mamaya natin iskoran. Tuloy muna tayo dito sa rounds ni EG. So round 1, EG, here we go. Let's go. Yo! Ito'y US Army / Filipino fighter laban dito sa OFW na TFC subscriber. Kung ba't di kita nireplyan sa comment, dapat alam mo na yung best answer. Di sa akin nagmamatter yung mga rapper na wala sa verse tracker. Ano ba? Ano ba tong pinasok ko? Kagagaling ko lang sa ahon. Humarap ako sa tsunami. Tapos binigyan lang ako ng crash dummy pagkatapos kong maipagmuroami. Kaya san ka humugot ng kapal ng mukha para sa komunidad sumali? Panira ka lang dito sa Toronto para mga putang inang Punjabi. Sige nga. Yo, hold it down. Sige nga. Paano ko susulatan ng barayang huyo na yan? Pag ganito yung itsura ng kalaban, putang inasuntukan na lang. King ina kasing mukha yan. Puro itim na pekas ang bangis. Pero huwag kayong maalarma, malaki yung kaibahan ng MPAX sa galis. Ito yung itsura ng salitang katumbas ng punyeta at taragis. At ganito yung resulta pag yung inire mo na jerbox may mais. Pero huwag kayo. Canadian na daw tong si kumpare. Hindi na rin to naghuhugas ng puwet pagkatapos niyang tumae. Kaya ka lang naman nag-Canada kasi ang tinapos mo lang sa Pilipinas ay elementary. At kung nagstay ka sa Pilipinas, ang tanging English lang na matututunan mo ay, "Good afternoon, sir. Welcome to Jollibee." Pag nag-spit primarily, autistic similarity, nakakairita kang pakinggan parang English ni RCG. Akala, eto na ba yung pambato ng taga-norte? Bagong talentong pinoprospe? Eto yung hari ng hiraya? Pues ngayon ka mapofraud check. Kaya ihanda mo na yung brown mo na pasaporte, life insurance, pakidoble, dahil mawawalan ng silbi yung libreng healthcare nyo dito pag dinerecho kita sa morgue. Okay! Total miss ko na rin namang kumitil ng mga filingero na basura. At yung pinakamalamig nyo dito na klima, mamaya-maya normal mo na lang na temperatura. Akala ko ba, cool, calm, collected. Ba't sa tulang namumutla itong kulang di ubra at kung kulang ay tutumba at ibubulgar, hindi natural, pagkamuskular at pagkabrutal? Oo, homecourt mo pero ba't parang di mo natutunang lumugar? Huwag mo na subukang dumura, huwag na rin subukang bumuga, bibig ay lubusang bubula. Kaya sumunod ka at sumamba, di ka na makakapag-relax sa oras na dinukot iyong muka. Dahil pag sinabi ko na calm down, lumuhod ka at sumupa! Sabay sa bunot! Tanong, anong karime ng EJ Power? Ano? Bagat tingalain mo ako na parang CN Tower. Ngayong natsupa mo na si Idol, ayos ba?
Now stand up and be proud. Etong si calm down, bigyan nyo ng camrag. Wipe your fucking mouth! Diba? Ganyan naman basic. Pambeterano yung galawan. Kayang-kaya mo dapat i-name flip kahit yung mga walang pangalan. Ano ba kasing mapapala ako sa paglaban dito? International travel? Para lang sa laban, sumargo? Hindi! Tingin ko dito, time travel, pabalik ng mga panahon na amateur pa ako. Kaya para saan? Para sa experience? Wow! Anong makukuha ko na XP sa mga tulad mong hilaw? Kung para mag-level up lang ako, kailangan ko pang pumatay ng milyong-milyong ikaw! Tingin mo todo ako sa'yo? Swerte mo naman, Brad. Ang tigas ng mukha mong tumayo sa harap ko, boy. Hindi mo deserve yung spot. Biggest moment na to ng karir mo. Mag-main event sa komunidad. Pwes tingin ko dito side quest bago ulit dumurog ng sikat. Ano oras na? 11:06. Pwes 9:06 pa lang sa bansa kung saan ako nanggaling. Ngayon alam nyo na yung layo at agwat ng diferensya namin. Pinauna na nga kitang bumanat. Nagawa mo pang hingalin at 2 oras na kayong advance, puta, iwan ka pa rin sa akin. Hindi ako stepping stone para yung karera mo makaabante. Dahil kung di ka naman nag-ipon ng pambayad, hindi pa mangyayari. Real talk, ilang taon siyang nag-ipon para lang sa akin pamasahe. At ang masait yung buong buhay niyang pinaghirapan, 4 na oras ko lang na biyahe. Kaya ang mapapayo ko sa'yo, kalmado, huwag kang magpakakampante. Dahil sisiguraduhin ko next battle mo dun ulit yung venue sa garahe. Puta, pinagbayad ka na nga, pinadurog ka pa sa akin ng sapilitan. Hindi mo pa ba nakikitang pasimple ka nilang pinain kasi di lang nila masabing ayaw ka na nilang maging kaibigan. Para magka-hype tong liga nyo, ikaw pinasalvage. Sawa na lang din sila sa extra na baggage kaya binigyan ka ng kunwaring advantage. Takot lang din silang masira o karir nila. Kaya ikaw yung pinangharang sa rampage. Kaya anong pinakamalakas sa hiraya? Ulul, isa lang collateral damage. Sige, ngumiti-ngiti ka lang ngayon. Sulitin mo na muna yung moment. Saka mo na lang mararamdaman yung sakit kapag minumura-mura ka na sa comment. So do what you are fucking told. Simulan mo nang ipilit yung estilo mong malalim. Huwag kayong mag-alala. Iisihan ko lang yung pag-virgin dito sa bagitong alanganin. May round 2 at round 3 pa. Hindi pa ita solidong wawa sa akin. Bawal ka munang madungisan ng husto. Magpapapicture ka pa sa akin. So ayun, round 2 ni AJ, napakalinis. Pero kompleto yung round 1 pala ni round 1 pa lang pala to ni AJ. Kompleto yung round 1 ni AJ, may nagsimula siya sa mga jokes, tapos may personals na agad, tapos nag-flow pa kompleto. Pero medyo makati na rin yung rounds niya. Ito yung kung i-kumpara mo sa rounds ni Kalmado kanina, okay naman yung yung rounds ni Kalmado, malinis lang na kumbaga ito yung diferensya ng tawag dito, diferensya sa mga baguhan tsaka doon sa may experience na. So round 1 AJ ako dito, kung i-rate natin, dahil pareho silang nagpapainit pa. Pero hindi pa itong AJ na inaasahan ko dahil alam naman natin kung anong kakayahan ni AJ. So kung i-rate natin round 1, bali itong kay AJ 8 ako doon, tapos 7 kay Kalmado. So let's go for second round, Kalmado. Here we go. Round 2, what you talking about, man? Round 2? Hey, guys. Wait. Hey, hold it down. Kalmado, let's go, baby. Come on. Hold it down. Let's go. Naghahamon na suntukan? Dito ka pa nag-angas? O tara suntukan mamaya sa labas? Tara palag, hindi ako nervyoso, bro. Huwag mo akong babantaan lalo't andito ka sa teritoryo ko, tangina mo! Let's go. Bago ko umpisahan yung mga linya ko sa round 2,
Gusto ko muna magpasalamat sa kada shoutout sa Hiraya o heto malaking pakyu. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. Tinawag mong average MC yung hari ng tugma. As if mga pilit mong tugma, di sa kanya galing yung hulma. Tapos umapir siya kay Luns. Anyari, takot ka? Sa sobrang kahihiyan si pare, gusto sa lupa mabaon na. Nagmistula antay ladyboy sa pangyayari kasi nakapun ka. Oo, nakapun. Nawalan ng bayag. Tipong lakas maghamon, pag inambahan, biglang di napapalag. Tapos kinatatakutan daw to ng kung sino man. Pues wala akong pake kung sino yan. Tingin nyo dito banta, tingin ko dito biro lang. Mula sa mga linyang mandamay ng sino man at barang pang malibog lang, kayo'y tila pinasakay sa tubibo kasi tuwan-tuwa kayo sa pagpapaikot niyan. Pero ngayon masama ugali ng kalaban mo. Galing Demon Clan, Man of Steel di mauganang. Kahit anong stilo yan, panis dark humor mo pag ako naglabas ng kapilyuhan dahil pagka-joker ko'y payasong nawala sa katinuan. 7 days ka lang dapat paghandaan kasi nga ang week mo man. Pero malakas daw tong sumuntok na parang ipo lang. Pues ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung videohan kaya simulan yung bugbog to sa akin. Simulan yung ngayon bugbog to sa akin. Simulan yung videohan pagkat kalaban mo'y halimaw din sa punches na parang hitmon tiyan at napansin ko lang. Napansin ko lang. Sa mga inosenteng dinadamay mo sa linya, laging laman ng dark humor mo sa liga yung mga kasawian at kasiyahan ng mga may kumpletong pamilya. Mula sa anak ni Bossing at Pauline, Pamilya Aquino, pagkalaglag ng anak ni Robin at Mariel, pati sa airpods ni Jano Gibbs. Yan ang mga ginamit mong sangkap sa pagpapatawa. Desperadong tanga, pero kaya mo lang yan nagagawa kasi never kang nakaranas ng pagmamahal at alaga mula sa tunay mong ama. Real talk! Kasi bata ka pa lang, lumayas na siya sa bahay nyo. Kaya naiinggit ka kay Ramon at Tanggol kasi nauna pa sila magkita bilang mag-ama kesa kayo ng tatay mo. Kaya gets ko yung galit mo hanggang ngayon na may panganay ka. Pero EJ, okay lang yan. Si Luffy nga rin hanggang ngayon di pa nakikita yung tatay niya. Tapos lakas mong yabangan si Poison na di makasali sa Family Feud. Porkit may substitute kang daddy sa inyong Family Dude! Pero congrats EJ sa kanang ganap na ama, may sarili ka ng Family Dude! Eh di ngayon, pwede ka nang sumali sa Family Feud! Pero joke lang. Kahit pa paano sa kabila ng panggagago, may malasakit to kapatid. Kung sakaling sumalangit na wayang putang ama mo, pwede kitang hiatid. Yeah! Sa sementeryo na kayo mag-reunion, mas mabuti na yan. Uubusin ko lang buo mong angkan tulad ng ginawa ni Itachi sa Uchiha Clan. Mali ka ng madilim na mundong pinasok, di ka makaka-back out. I crippled your whole rounds, di ka magsa-stand out. Basag-basag bungangan nito sa akin. Tila may slash mouth, kaya si EJ Power na iwang powerless sa pakusalarin ng pagka-blackout. Hey yo, that's round 2 Kalmado, guys. Let's go, AJ. What do you do? Yo! Yun, round 2 ni Kalmado. Napansin ko lang, tingin ko sa round 2 ni Kalmado, medyo nauga siya dun sa round 1 AJ. Nawawala siya sa kanyang composure. Napansin ko, nag-stumble siya. So, yun. Tingnan natin, mamaya natin i-adjust. Tingnan natin yung round 2 ni AJ. Here we go. Ito pamilya mo dito sa Canada? Eh di congrats! Sarap sa feeling. Congrats, may isang buong henerasyon kayo ng mga alipin. Inaasar pa! Yung stepdad ko, Amerikano. At least stateside. Guwapo. Kesa naman sa nanay mo, nasa Canada at lahat-lahat kumakantot pa rin ang kamukha mo. Alam nyo, sa lahat ng sinabi niya, isa lang ang pinakamabisa diyang sagot. Nurse, gising na siya, painumin na to ng gamot. Ngato yung mga Mongolid sa Canada eh, no? Hype na hype kung gumanap. Buti pa yung mga Mongolid sa China eh, pinapatay agad. Mas sikat pa sa'yo yung pukinangin ng piyok ko.
Tuwing naririnig ko tong mag-rap, sadyang nakakapikon bro at nakakademonyo dahil ganito yung magiging boses mo pag nagsalita ka habang pisil-pisil yung ilong mo. Nawala na ako ng gana sa laban na to mula nung narinig ko na banggit mo sa Tombstone. Sa mga mag-asawa dyan, eto dahilan, ba't kailangan nyo mag-condom? Pa-English ka pa kasi. Anong feeling mo? May accent ka na dope? Gago yung baluktot ng dila mo pang malapit na ma-stroke. Hindi ka pa pwedeng isa lang sa gantong klase ng bakbakan. Hindi ka pa nga nakakatikim na masigabong palakpakan. Masyadong maere, puro plain naman pinapakita kada laban. Delta Airline ka sa Toronto, hindi nakakamatay ang iyong bagsakan. Jonas, Abra, GL. Yan yung mga nakatalo sa akin pagdating sa battle rap. Samantalang ikaw, tinalo ka ni MRK. Tangina, who the fuck is that? Real talk, yung mga nakikita ko may potential dito sa Hiraya ay sina Prince, Kengkeng at Santo. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, isa lang ibig sabihin niya, magsitigil na kayo. Tangina kasi mag-react nito ni Santo eh. You crazy. Sobrang OA kinang ina. Gago, nagmumukha ka lang tanga, lalo't di naman ganun kalakas linya nila. Kaya kung yung mga ginagess nyo ditong sikat, hindi kayo madiretso at kinukonsinti kayo magbida-bida, pues ako pumarito para lang sabihin na tigilan nyo na yung pambobola sa isa't isa. Ang lakas pa ng loob magpangalan ng kalmado. Feeling mo, boss na boss ka? Gago, ang legit na kalmado yung lola mo. Kasi comatose na. Anong klase kang apo? Ba't ka nagkaganyan? Ipapadala na siya kay God, puta, di mo pa rin siya pinapadalhan. Kaya huwag kang masyado dyan pasosyal. Huwag kang piling mata pobre dyan, my God. Ang pinakamahal mo lang na napadala sa Pilipinas, Toblerone na lasang dab. PR ka dito? PR ka? Ulul! Tignan natin angas mo pag bigla kitang nireport. Kilala nyo si Tirso Cruz III? Eto naman si Tirso Cruz Deport. Baka pag pinol-over ka ng immigration, wala ka dyan mahugot. Pag hiningan ka ng PR card, ang ibigay mo, suki card sa Pure Gold. Kaya ang tanong, bakit sa mga battle mo palaging feeling big time ka kung magbida? Eh kung tutuusin, nakikitira nga lang sa living room ng yung mga magulang, di ba? Anong feeling mo? Dinala ka nila dito kasi gusto ka na makapiling ng yung bobong ama at ng yung putang ina? Tanga! Dinala ka lang nila dito para may katulong na silang magbayad ng mga utang nila. Papost pa ng family picture niya sa Facebook. Kala mo pamilya na huwaran. Ang sweet-sweet ng mga putang ina. Kala mo hindi nagsusumbatan. Nung pinanganak siya, sabi ng magulang niya, sa wakas, may tutulong na makaahon sa atin sa kahirapan. Kaya kung may nabuo sa libog at may nabuo sa pagmamahal, eto nabuo dahil sa pangangailangan. Kaya ang pagiging kalmado sa battle rap, huwag mo nang hangarin ang pag-aralan mo kung paano maging kalmado sa gitna ng maraming bayarin. Yan ang katotohanang masaklap na dapat mong matanggap. Maginhawang pamumuhay, hindi mo malalasap. Bawal ka munang magpakasal at bawal ka munang magpakasarap hanggat nabubuhay yung mga magulang mo dahil isa ka lang retirement plan na anak. Ano? Personal na masyado? Lahat ng baho mo lantad, ganyan talaga pag ako tumadtad. Isa kang taong bulagsak, wa-epek, yung baduy mo na swag. Wala pa ring imek, binastos na't lahat, di pa rin nagawang sumapak. Tanggapin mo na lang na ang kalmado'y pinagandang termino lang para sa mga taong takot pumalag. Sumobra't lumabis, mga bombang hinagis. Pero kahit puro kaberdehan, sinigurado pa rin umuobra sa lapis. Titingalain pa rin aabangan aking mga nabuo at na-practice hanggang sa umabot yung pang-aalas ka sa Toronto na parang Aurora Borealis. Wala siyang ganon! Kasi para lang tong si Eminem nung kinakausap niya si Stan. O kaya para lang tong si John Cena na binabattle rap yung fan. Kaya pinakamasakit na statement to. Hindi tayo magka-wavelength, bro. Pinakamalaking damage lang na magagawa mo sa akin ay pababain engagement ko. Oo, maaaring mag-million views to.
Pero sisiguraduhin kong wasak-wasak ka tang ina. Yung tipong kahit mag-trending tong laban natin, di mo to mapagyayabang sa iba. Kaya imbis na, ispit mo pa yung mga walang kapararakan mong salita, mag-choke ka na lang sa round 3 para di ka masyadong nakakahiya. Tite! Dul, dami mong alam, wala ka lang tatay. Bahay ni AJ dito. Pero kakaalam ko, lalala pa to mamaya. Grabe. So, tingnan natin yung rounds muna ni bago natin i-judge. Rounds ni Kalmado. Tuloy tayo. Here we go. Walang tatay, nangasad ng happy Yo, guys, family. hold it down. Last round. Uy, putang ina, walang tatay, nangasad ng happy family. O siya, wala daw akong PR card. Putang ina mo ka. Wala daw akong PR card. Booking ina mo. Ano to? Ayun o. PR card. Putang ina mo, di daw pakasapak. AI lang yan. Dul. Okay, game? Game. Napanood ko. Yung laban nyo ni Shay, yung kulit ng ginawa mo. Pero susubukan ko rin yung gawin, tara pagtripan natin anak mo. Kasi yung baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Yung baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito niyang tsupon yung burat ko nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Pag ako nag-alaga sa anak mo na toddler, parang walang yang stepfather. Paliliguan ko siya sa washing machine, tas patutuyuin ko sa dryer. Pero joke lang, ayoko na rin ng bullshit. Sawa na rin ako sa mga linyang stupid. Pakakainin ko na lang siya ng chocoman tas di ko paiinumin ng tubig. Yang anak mo na yan, bubuhatin ko sa leeg hanggang mawalan ng lakas yan. Sabay forma ng shooting form para ikobi dun sa trash can. Ganyan ko binaboy anak mo. Pugot ulo, binakbakan. Tapos yung misis mo, pinaganto, sabay boom! Dinakdakan! Kaya isang hapon, umuwi ka't nakita kanyang kinalalagyan. Duguan, walang buhay, nakahandusay na lang dyan. Mangiyak-iyak ka pang magtatanong ng, anyari sa anak ko? Bakit nagkaganyan? Relax ka lang sir, huwag kang mag-alala, nadapa lang yan. O Siyam, tama na yung senaryo masyadong gory. Pagtuunan na lang natin ang pansin kung saan nag-umpisa kanyang villain story. Siguro naman lahat tayo dito alam lalo sa mga taga-US na pumasok to sa US Army. Kaso ang akala niyang para sa benefits yung pagmimilitary. Di niya alam paraan pala yun para matrisam ng kanyang stepdaddy yung misis niya at mami. Habang ikaw pinagpo-push up at sinisigawan sa kampo, sila din pinupush upan habang pinagsasalitan sa kwarto. Habang ikaw nakikipaglaban sa bundok na hindi mo alam, yung pagitan ng bundok nila may longganisa ng apam. Habang ikaw nasa bootcamp nangangamba na baka bombahin sa gabi, yung stepdad mo naman binobomba rin yung misis at mami mo gabi-gabi. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, di man lang pinagbuksan, nung ang katok niya padabog, saka na lamang, nung shit. Kaya pagtapos ng serbisyo, umuwi siya ng pagod, nasa labas na ng pinto ng kwarto, di man lang sinasagot, saka na lang siya pinagbuksan nung ang katok niya padabog. Pagpasok sa loob, natulala parang sabog. Nag-trigger yung PTSD di dahil sa lobong pumutok, kundi nung nakakita siya ng kondom na may tamod. Kaya yung putang ina mo, sasaksain ko sa tiyan, tagiliran dibdib at leeg ng walang konsensya para marami ang butas na papasukan pag yung syota ko nireregla. Yang misis mong pabigat, luluhan dugo kakaiyak. Tututukan ko yan sa leeg ng itak, kaya sige mamili ka kung papatayin ko to o kakantutin mo yung sarili mong anak. Pero dahil isa kang mabuting asawa't ama, gusto mo siyang maligtas. Kaya habang kinakantut mo anak mo, leeg ni Jonah nilaslas. At bago ang maapalag, tinaga kita sa may bias ngayon, nakaupo ka't nakatali, walang takas kahit pa magpumiglas.
Kaya ikamamatay mo yung pagiging loner. Dinali lang kita sa istilong napili mo, sir. Karumal-dumal ang sinapit nitong putapeteng na corner. Sa aking Florentino family massacre, sila'y binaong ko 6 feet under in a particular order. Ano, grabe na ba yung disrespect? Chill lang, di ako ganyang kawalang modo. In fact, sobrang bait ko pa nga, ipapakita ko ng todo. Ako mismo maghahatid sa'yo. Pauwi ng Colorado, nakalagay sa body bag bilang pasalubong galing sa The Man from Toronto. Ano, AJ, di pa rin ba masaya yung battle ng walang ganto? Nung napansin dark humor mo, naging gutom ka sa atensyon, kaya laging takam ka. Kaya binalik ko sa'yo yung pinaggagawa mo, medyo may kaibahan pa. Pero pasalamat ka't lahat ng yun nasa isip ko pa lang, kasi kung hindi, gagikabahan ka. Kaya sa hinanda kong context ng dark humor ko, AJ, sana nasiyahan ka. Yo, Toronto, make some noise for our guy. Kung napansin nyo yung round 3 ni Calmado, buong round niya umikot lang dun sa pinaro din niya yung lines ni schema ni EG dun sa laban nila ni Shea. At napansin ko hindi gaano nakakuha ng impact yun. Walang masyadong nagre-react kasi alam naman natin na si EG pag ganun ang bumitaw talagang may diin eh. So yun, kung i-adjust natin tapos yung round 2 ni Calmado kanina may stumble pa. Dito round 3 may stumble pa din. Kumbaga round 1 AJ, round 2 AJ ako dito. Tingnan natin yung round 3 ni AJ. Mamaya natin i-judge. Tanginan to. Dinamay pa yung anak ko. Wak naman ng lyrics. Palibhasa kayo ni Hazel, suki kayo ng abortion clinic. Kahit idamay mo yung anak ko, matalinong bata yung tanga. Ako panalangin ko pag nagkaanak kayo ni Hazel, sana maging 4 yung paa. Yo, para sa laban na to, napilitan ako magpaka-detective at magpaka-vigilante. Boring ba yung buhay mo? Pues gawin nating interesante. Di ko na kailangan pang sa replay dumali para dito sa taong cliche umarte. Tapos na ako dun sa Almado, talakayin naman natin ngayon si CJ Orate. Game? Game? Style mo to, di ba? Sino to? Sino to? Hiram. Angas ano? Mayabang ka bro. Matanong ko, ilang Canadian dollar yung pinadala mo sa kanila para lang may mabuga ka sa laban na to? Wala? Yeah, right. Bullshit. Imbis na magpakahirap ka, dinadaan mo na lang lagi sa panggugulang leche ka. Ganyan siya mag-upgrade. Dati kay Santo lang nagpapasulat, ngayon sa mga flip-top MC na. Kaya yung Sibilian, Silbian, na line niya kanina, sadyang kaduda-duda. Si Mot at Kairam na rin kasi nagsabi dyan sa mga diskarte mong salaula. Natanggap na nila yung pinadala mo, pero yung mensahe di mo pa rin nakuha at hinahayaan ka lang nilang ispit yung mga binibigay nilang basura. Uto at bopol. Sinira pati honor. Tingin mo sa kanila tropa, tingin nila sa'yo sponsor. Hindi mo nga mapaganda yung shota mong sa kakatrabaho. Samantalang kakapadala mo kila Mot at kay Ram, ayun na, gold na asawa nila. Lab, paubos na yung savings natin. Anong ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, konting padala na lang, Lab. Ikukulab na nila ako. At pagkasend niya ng pera dun sa bangko, tanging masasambit na lang ni Mot at kay Ram, haha, nauto na naman si Gago. Naway sulit na sulit mo yung Remitly at Gcash para sa mga barang malupit dahil pag naubusan ka na ng pera, wak ka na ulit. Binisto na nga ito ni Zion King sa pagbili niya ng mga bare. Sobrang grabe na ko. Para ako nagbe-vape tricks kasi lahat ng tao napapa-oh. Pinapasabi nga pala ni Cripply, tang ina mo. Kung di bibili ng bara, magnanakaw ng linya. Sadyang walang kadala-dala tong packshit na to. Antindi mo bro, galing na galing ka sa mga linyang hindi galing sa'yo. Ayan yung napapala kapag nilalaktawan progreso. Gusto agad makarating sa tuktok sabay aastang konkreto. Ako hinubog sa World War, sinala sa tryouts, dumaan ako sa proseso. Samantalang ikaw sinushortcut mo lahat kaya yung anyo mo di kompleto.
Wala nang teka-teka at wala nang etc. Sira na kredibilidad ng skema niya at kanina tuputo hinihele ng kaba. Oo, round 1 at round 2, nagre-relax at nagpe-pretend ka pa. Kung kanina ikay kalmado, pues ngayon present tense ka na. Ang dapat sa tarantadong to pinupuruhan ng sumbat. Saka ka na magyabang-yabang dyan kapag di ka na nagpapatulong magbuhat. Ako, pinagmamalaki ko na ako'y puro mula puno at ugat at higit sa lahat narating ko yung estadong to nang hindi sumusubo ng burat. Hindi ako nagkampiyon sa isa buhay. Yan na ba yung pinakamalakas na ibabato mo sa tuksuhan? Tanga, wala nang mas nakakahiya pa sa taong hindi yun mararanasan na subukan. Di ba gusto mong makuha atensyon ni Enigma? Pues abot kamay mo na yung best chance. Saktong tryouts mo na din to. At may pabaon pang remembrance. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, kasama ka na sa attendance. Oo, makakapasok ka na ng flip top, pero magbabayad ka ng entrance. Wala ang karapatang maipagbanggaan dyan ng sungay. Mas bagay sa'yo sampalin ng realidad bilang pangaral at patnubay. Ang makilala ng mga tunay at mapabilang sa mga mahusay, yan yung mga bagay na pagsasalsalan mo na lamang habang buhay. Buti nga pinaghandaan pa kita eh. Ano pang inaangal mo dyan? Gago yung mga gantong klase ng liga dapat piniprestylan na lang. Marami pa akong proyektong tatapusin after kong tarantaduhin tong damuho na to. Samantalang ikaw, wala kang magagawa kundi manatili sa hiraya at mag-abang ng panibagong MC na dudurog sa'yo. Kasalanan to ng mga yesman mong panay sulsul at pagpapanggap ni hindi ka pa nga aabot sa kalingkingan ng mga wak. Kaya utang na loob, tantanan mo na ang rap. Ikaw ang pinaka-perpektong halimbawa na hindi to para sa lahat. Pinanatili masyado yung pagiging ingrato. Sadyang sumisirit sa baho lahat ng tumutugma sa ngalan na iyong napili. Kalmado, kadiri kang tao, alipin na aso. Ano, masakit na masyado mga salitang ginigiit ko ng klaro. Gago ang mas masakit na rinig mo lahat ng yan mula sa taong tinitingala mo. Eto na ang katuparan ng iyong mga hinihiling bro. Katapusan na rin to ng pagpipiling mo. Ako ang tanginang kumpirmasyon na dapat ka nang huminto at sumisilip ka pa lang sa siwang ng oportunidad. Binagsakan na kita ng pinto. Kaya prangkahan na santo. Ayoko sa roster nyo. Huwag kayong mga feeling malakas. At babalik lang ako dito kung may pan-TF ka ng mataas pag nagharap kami ni Batas! Gusto nyo bang makasakse ng isa pang laban na malupit? Pues panoorin nyo kung palabasin to mula sa retirement para pag-retirein ko uli! Hiraya Battlegrounds. Oh, hindi mo tapos. Sorry. Cut mo lang. At ikaw, lumabas ka na sa kwadrado. Sabayan mo yung mga tao. Makihiyaw ka na lang sa crowd. Kunwari di kita nilang paso. Toronto, make some fucking noise, man. Yo! Post credit. Kakamayan ko pa rin tong naalaban ko. Patunay lang na ako sport pagdating sa battle. Ngayon tapos ko na siyang kamayan, paabot ng hand sanitizer. All 3 rounds AG ako dun. At itong dito sa third round, napakasalbahin AG dito. Overall, malakas tong battle na to. Kung pwedeng pantapat doon sa Rapian versus JD. So, yun. Ispatan nyo rin tong liga na to. Hiraya Battlegrounds. Pagkatapos nyong panoorin dito sa aking YouTube channel, puntahan nyo yung channel nila. Hiraya Battlegrounds. Sana na-enjoy nyo tong reaction video na to. Just give this video like, thumbs up, para naman magiging ano yan, makakadagdag ng points dito sa aking channel. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.